pagbili ng motorsiklo, anong priority po? Matulin ba o tipid sa gasolina? Tatlong motorsiklo ang pasok dun sa kategory na hinahanap natin na matutulid, tipid sa gasolina, at syempre, yung guwapo pa. Kapag usapang bakbakan, sigurado naghahari dyan ang mga underbone na motorsiklo. Okay, ito na mga riders, baga makilala nyo na mga motorsiklo na to at ipapakilala ko po uli. Ito po ang top 3 sa mga napili natin pagdating sa underbone na motorsiklo. Syempre, sa mga 155cc na kategory lang. Okay, unahin po natin si Yamaha Sniper 155. Ito po yung standard version lang at syempre si Suzuki Raider Carb Type at itong si Honda Winner X 150. Sir JM, thank you thank you. Okay, pinili natin yung mga pinakamababang presyo ng underbone category po dito sa tatlong motorsiklo na to. Syempre si Raider 150, so Carb Type nga po ang napili natin dahil ito pa rin yung may pinakamababang presyo. So dito po sa Raider 150, cash price po niya ay nasa 103,900. Mas mahal po ng bahagya itong dalawang magkabila dahil fuel injected na po ang kanilang mga fuel supply system. So dito na tayo sa Winner X ng Honda, 150cc rin po. Okay, ang kanya pong spot cash ngayong January 2025, 119,100 pesos. Alam nyo, dito po sa Premio sa Taros Laguna may pinakamurang offer pagdating po sa mga motorsiklo. Ayan po ang kanyang down payment sa installment. And then yung po kanyang tatlong terms. And then dito naman po tayo sa installment ng Raider. Ayan, 7.9 po ang kanyang down payment. And then ayan po yung kanyang tatlong terms. Sa 3 taon, 2 taon at 1 taon naman. Okay, dito naman po tayo sa Yamaha Sniper, 123,900 pesos po ang kanyang spot cash. And then 10,000 po ang kanyang down payment sa installment po. Ayan po yung kanyang tatlong terms sa 1 taon, 2 taon at 3 taon. Sa opinion ko po, pagdating sa kulay at pormahan, lumalabang po para sa akin si Yamaha Sniper 155. Kita nyo naman, ito ho yung kanyang latest na kulay. Standard version lang po itong kulay na to. And then sa decals naman, panalo rin sa kanyang design, di ba? Ang ganda po nung ginamit ng mga kulay. Dito po yung orange na reflectorized po yan. Hanggang dito po sa side profile, pareho po sila. Okay, marami pa pong kulay na available tong mga motorsiklo na to. So dito naman po sa Suzuki Raider, kulay gold po yung kanyang engine. Then combine po sa glossy black na body. Ayan, hindi siya fancy tignan kasi tatlong kulay lang ang ginamit, di ba? White, black at saka gold. And then panalo rin sa kulay po ng Winner X. Ang ganda rin po ng color combination. Tatlong kulay din po. Black, red at saka white. Alam nyo yung decals naman madali paltan yan eh. Madali magpa-customize, di ba? Kaya mas gagawa po po ito. Depende na lang sa gustong kulay natin, di ba? Pasyalan nga natin yung ibang kulay. Okay, dito sa right side natin. Ito po yung ABS Racing na version po ng Winner X 150cc. Okay, bali may tatlong variant po yan eh. Yun yung standard, ABS Premium at ABS Racing.
Okay, wala lang po yung premium dito eh. And then, dun naman po sa Sniper, ito po yung ABS version niya. Ayan, pure black lang siya, di ba? Guwapo din, no? Okay, update ko na rin kayo. Nasa 143,700 pesos po ang kanyang cash price. Then, alam ko may isa pa pong kulay dun sa loob eh. O dito sa likuran. Andito po yung isang black pa na ABS. At ito yung kanyang kulay blue. Ganda rin, di ba? Standard version din po ito mga riders. Wala lang po tayong makita pang ibang kulay ng Suzuki Raider. By the way, may FI din po ang Suzuki Raider. Wala lang po available dito. Okay, balik na tayo. Sa lighting system naman po tayo, obviously, bulb lang po dito sa Raider 150. Kasi nga naman sa price niya na 103,900, hindi na natin siya mahahanapan na matataas na specification. Full bulb po ang ginamit sa kanyang lighting system sa turning signals niya, katabi po ng kanyang headlight. Ayan, halogen bulb po sa gitna. And then syempre LED naman po dito sa Sniper 155. Ayan, ito po ang kanyang DRL. And then turning signals niya, bulb. Ayan, and then ayan yung kanyang split headlight. Dito naman sa Winner X, pure LED siya mula sa turning signals. Lamang po sa lighting system si Winner X dahil lahat naka-LED na. Okay, split type din po na parang may pangil na naging mata niya dito sa headlight. Then check natin yung kanilang mga rear lights. Okay yan, sa Honda pure LED po hanggang dito sa kanyang taillights, turning signals at saka yung stoplight. All bulb sa Raider 150 na carb. At dito naman po combined bulb and LED. Okay, ang LED niya po itong kanyang stoplight and then bulb sa kanyang turning signals. So para malinaw, all bulb sa Raider carb, combined bulb and LED sa Sniper, at pure LED naman po sa Winner X. Sunod natin sa braking system. Bali lahat po ito standard pagdating sa braking system. Okay, dito po sa Sniper meron po siyang single disc na meron pong single piston caliper, at sa kanya pong rear naka single piston caliper din po na merong single disc. At dito naman po sa Raider, okay, pareho po rin siyang naka-disc. Siyempre dito sa rear na meron pong single piston caliper din at dual piston caliper po dito sa front na naka single disc. At sa Winner X naman po standard din siya, wala pong CBS. Okay, single disc na meron pong single piston caliper. At ganoon din po dito sa rear. Sa kanyang braking system ay single disc na meron pong single piston caliper. Sa kanya naman pong meter panel, all digital po dito sa Winner X. And then sa Raider naman po, combined analog and digital. At sa Sniper po, ayan, pure digital din siya. Yun lang, pare-pareho po silang walang USB ready na charging port. Okay, sa starting system naman po ng Sniper R, okay, magamit po siya ng susi sa kanyang ignition. Then yan, meron din siyang shutter key lock. Ganun din po dito sa Suzuki Raider. Disusi po siya, meron siyang shutter key lock. Then panalo po si Winner X pagdating sa ignition niya dahil naka smart keyless system na po siya. O ito, nakaabang lang po pero wala po siyang charger. Then sunod po natin yung kanilang mga gulong. Dito po sa Winner X, meron po siyang size na 90 by 80 by 17 and then IRC tire po ang ginamit. Of course, tubeless na po siya. Then siyempre, size 17 na mag wheels na meron pong telescopic fork sa kanyang front suspension. At dito naman po sa Raider 150, meron pong size to na 70 by 90 by 17. Na IRC tire din po ang brand. At pagdating naman po sa Sniper 155, Maxxis tire po ang ginamit, siyempre tubeless. Ang sukat naman po niya ay 90 by 80 by 17. So pareho po sila ng size ng Winner X. And then sa rear tire, dito po sa Sniper, ang sukat po niya ay 120 by 70 by 17. And then siyempre, naka monoshock po sa kanyang rear suspension. At dito naman po sa Raider, ang sukat po niya ay 80 by 90 by 17. Monoshock din sa kanyang rear suspension. At dito naman po sa Winner X, ang size po naman ng gulong sa likod ay nasa 120 by 70 by 17. And then centered monoshock din po sa kanyang rear suspension. And then alamin po natin kung alin ba sa tatlong to ang pinakamabigat pagdating sa kanilang timbang. Meron po itong weight na 122 kilos. And then dito po sa Raider 150 na carb, meron po siyang dry weight na 109 kilos lang po. So ito po lumalabas na pinakamagaan, si Raider pa rin.
And then sa timbang naman po, pagdating sa weight ng Yamaha Sniper 155, tumitimbang po ito ng 119 kilos sa kanyang wet weight. And then meron po siyang ground clearance na 150mm at 795mm na seat height. Almost the same po sa Winner X. Ganun din po ang kanyang seat height, 795mm at 151mm na ground clearance. And then dito po sa Raider, ito po ang may pinakamababa dahil ang kanya pong seat height ay nasa 765mm lang. And then halos pare-pareho po sila ng ground clearance, nasa 150mm. Unahin na natin dito sa Raider 150, meron po siya maximum power na 18.2 horsepower at 10,000 RPM and maximum torque of 13.8 Nm at 8,500 RPM. Sa Winner X 150 standard naman po, meron siya maximum power na 15.4 horsepower at 9,000 RPM and 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM. Sa power naman po ng Sniper, 17.7 horsepower at 9,500 RPM and 14.4 Nm of torque at 8,000 RPM. Then syempre pare-pareho lang po silang 4-stroke, single cylinder, 4-valve. Nagkaiba lang po talaga sa fuel supply system dahil dito po sa Raider R ay carb type pa rin po siya, and then sa dalawa po sa Winner X and Sniper 155 pareho po silang fuel injected. 149.2cc sa displacement po ng Honda Winner X, 147.3cc naman po sa displacement ng Raider, at 155cc po dito sa Sniper 155. And then pare-pareho na po silang manual transmission at meron pong 6-speed. Mga ka-rider, sa tingin nyo, sino po ang mayroong pinakamatipid na pagkonsumo ng gasolina sa tatlong ito? Okay, ayon po dun sa ating research, siyempre stock po ang usapan ha. Sa manufacturer's claim po ng Winner X 150, meron po siyang 52 kilometers per 1 liter na fuel consumption. Yun lang, medyo maliit po yung kanyang tangke. Meron po siyang 4.5 liters na full tank capacity. Pero mas maliit po ng konti ang tangke ng Raider 150 dahil 4 liters lang po ang full tank capacity nito. Pero pagdating sa fuel consumption, hindi po siya papahuli. Nasa 50 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. And then pagdating naman po dito sa Sniper, pinakamalaki po yung kanyang gas tank. Nasa 5.4 liters po ang kanyang full tank capacity. Medyo mas malakas po siya sa fuel consumption pag i-compare po dun sa dalawa. Meron po itong fuel consumption na 45 kilometers per 1 liter. Usapang top speed naman po tayo ha. Okay, sa research po natin, almost hindi sila nagkakalayo. Nasa more or less 140 kilometers per hour ang kanya pong top speed. Pero may napasa tayong isang article dito sa Sniper. Nagpa-remapping, umabot po ng 189 kilometers per hour. So, depende pa rin po siguro sa ating mga riders kung paano natin siya pabibilisin. Pero may advice ko lang po, huwag nating galawin o kalikutin yung makina nitong mga motorsiklo na to. Isulit po natin yung kanyang stock at ito po ay brand new para sa ikatatagal na buhay ng ating mga motorsiklo. At isa pa, huwag po tayong gumaya dun sa mga kamote riders na gumagamit po ng pampublikong kalsada sa pakikipagkarera. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.